Yan ba? Yan! Baka, baka makapiright tayo, makapiright tayo. Kailangan ko daw magsalita this morning. Para naman, saan punta natin, pare? Saan? Anong meron? Ang meron po, mamaya po, ay kami po ay may meeting. Tungkol Kala mo saan? lang, kasi, hindi, kala mo naman yung pagmimitingan natin, kikita tayo na malaking pera. No? How I wish! Pero ang pagmimitingan daw natin ay yung mga pagbobombang ginawa na naman nitong Estados Unidos na nakagulat sa akin kasi kung kayo ho ay araw-araw at masugid na taga-subaybay ng DWIZ at Aliw Channel 23, andito ako kahapon. Alam mo yan, di ba? Oo. Andito ho ako kahapon. Parang sumideline ka kahapon. Para sumideline sa IC Balita Nationwide ang umagang edisyon ng Sunday. Pero wala pa ako nababasa anything about the bombing. Wala pa ako nababasa anything about the bombing ng dito ng sa Iran. Wala pa ako nababasa. Parang nakita ko siya right after ko mag-broadcast. Parang 15 minutes after, yun pala may breaking news na pala sa Amerika na itong so we had a bombing. We launched a military activity. Wow. There at kaya na ba? Pwede na. We launched a military activity there at Iran. So, diba? So, we had military strikes there. Okay. So that the people of Iran... Para sa kabatiran ng ating mga Para sa kabatiran, tagapanood. si US... Yan, Oh, yeah, sige. Si US kuno, President. Ayun. Dahil Kuno lang ha, kuno. Kuno. Ang keyword ay nasa kuno. So we had the military attack. It was a successful attack. We also killed the supreme leader of Iran. Okay, President. Galing sa president, hindi galing sa akin yun ha. Kasi nung umaga hindi pa confirmed yun eh. Kaso kinonfirm din naman ng state media. Ngayon nagagambala na naman ang buong gitnang silangan. Kasi nga, Pati Dubai, di ba, apektado na. Damay-damay na. Damay-damay. Pati yung mga base militar ng Amerika na nakasituate sa iba't ibang bahagi sa paligid po ng Middle East, inatake naman ng Iran. Siyempre, hindi pumayag ang Iran na wala silang sagot, di ba? So, I don't know what maganda pala pare, nagpasit din tayo sa isang geopolitical expert, no? Oo, sige, subukan natin magpasit Bukas, try natin. Sige, bukas o sa mga susunod na araw. Kasi, for sure, may mga development. Pero alam mo, sa isang bagay lang ako concerned dito sa nangyaring bombahan. Eh. Well, concerned ako sa safety and security ng ating mga kababayan. Tapos kagabi ata parang may na-confirm na isa ata ang nasawi na Filipina. So, isang malungkot na balita po yan. Pero may isa pa akong concern dito. Medyo, bothered ako dito eh. As a driver. Buti naman. Tama. Thank you, Mr. Chairman. As a driver, ano nang kainatnan? Kasi hindi pa rin nagkakaroon ng rollback for what? 6-7 weeks? Wala pa For rin how rollback? many weeks? Tuloy-tuloy, pagtaas Exactly. lagi yung nangyayari. Simula ka mo, pare, no, nagsimula yung taon. Oo. The first Tuesday of 2026. May rollback man, kakapiranggot lang. Parang, di ba? nagkaroon ba? 10 centavos Meron, lang. di ba? 10 centavos lang. Pero, Kakapiranggot. that was one time lang. Right after that one time, hindi na naulit. na. Diba? So, tignan ninyo maigi yung ibang mga gasoline station, kung maobserbahan ninyo, yung mga nagmamahalan dati, mga sobrang mahal dati na iniiwas-iwasan ninyo, feeling ko yung mga, ano ba tawag, yung mga tubo na pinatong nila doon sa mga presyo para syempre kumita ang mga negosyo nila.
ng pandemic, umabot ng 90, mas mataas pa sa Oh, grades ko. that's the highest. Oo. Pero yun naman yung mga premium eh. Yung mga pang mga mga ano yun, mga pang luxury car yun. Yun yung mga pang sa never mind. Okay. Ano mapangalan masabi. Kung luxury vehicle, kilala nyo naman siguro yung gusto kong patukuyan, 'di ba? Ayun. Tapos, sige. bago mo simulan ng programa, Sige. it's right time siguro para i-explain mo muna bakit yan yung pinatugtog natin. Oo nga. Diba, Taas mo nga yan? parang Daniel saglit. Yan nga si Alicia Keys. Hindi ko mahalik yan. Ang Alicia Keys. Susi Hindi po basta-basta pinili yan, pinag-isipan po Pinag-isip- yan. Pinag-isipan po namin yan ni Prop nung rest day namin, which is kahapon. Oo. Fire ang title. Para sa mga nakikinig sa atin, nakagay ko mga DJ, Alicia Keys po yan, Girl on Fire. Kasi ngayon, ikalawang araw ng buwan ng Marso, hindi lamang po Fire Prevention Month, na alam ng karamihan naman talaga, automatic Fire Prevention Month. Today is also the International Women's Month. Kaya, pare, palakpakan niya natin ang mga kababaihan natin dyan. Palakpakan natin sila. Sa pangunguna ni Anjuri, hindi. Joke lang. Hindi. Sa pangunguna ng kasama natin babae ngayon dito, si Bambam. At saka si OJT. Si Rayan. Si Rayan yan. May isa pa, magandang dilag tong babae Sino yan? nito. Sino yan? Ang paborito mong alarm clock. Okay. Siya Si talaga ang Mima, leader. si Mima. Kaya nga Mima, siya ang leader ng kababaihan dito sa Aliw Broadcasting Corporation. Akala ko siya ang leader na nagsabi. Ayun. Kakaibandar na yun. Kakaiba yun. Pero ayan, sa Happy International Women's Month, pagsaludo at pagmamahal sa ating mga kababaihan, mga Filipina, di ba? Mga Maria Clara, ika nga, mga Juana de la Cruz. Ayun. At mamaya, may makakausap tayo at may makakapanayam tayo dahil minarapat po ni Prof na may makausap tayo from talking about International Women's Month. How are the Filipino women doing nowadays? At sila ang bibigyan natin ng halaga sa araw na itech ng Monday morning! Hey! Isa pong maganda Monday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Wag ho kayong malinlang, wag ho kayong magulat or what not. Ito na po ang bagong itsura ng inyong 4 to 6 habit araw-araw sa DWIZ at Aliw Channel 23. After po ng ilang buwan kong pakikiusap, hindi sa kanya. Pakikiusap ko po, ako po ay may panibagong kasama po. Araw-araw na natin kasama sa ating palatuntunan. Prof, maraming salamat sa pagtitipon. First question, ba't mo tinanggap? Mamaya. Ano? Mamaya ko nasagot eh. Off-air. Off-air. Para safe. Ito po ang mas pinalakas at mas pinasiglang edisyon ng Pinoy Gising. Wakey na po, bangon na po tayo. Dire-diretso po ang ating balitaan, kulitan at kwentuhan. 2 oras po tuwing araw ng Lunes at 1.5 oras naman mula Tuesday hanggang Friday. Pero today, hanggang alas 6 in the morning po tayo magkakasama-sama. Saluhan niyo po kami. Ang inyong, ako hindi naman nabago eh. Matagal niyo na akong kasama. Sawa na nga kayo, kaya nga may bagong kasama eh. Kaming dalawa na po ang inyong palagiang kasama araw-araw, Daryl Justin At John Riz Galata. Aba, umaga na! Bangon na! Kape na! Marami na ang nasa kalsada. Marami na ang nauna sa'yo. Sabayan ang pagbangon ng mga tamang balita sa Pinoy Gising! Kasama ang dalawang mas nakakagising pa sa barakong kape. Lahat ay gising kay Daryl Justin. At babangon ka talaga sa pagkahilata. Kasama si John Riz Galata. Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide. Live on air and online. Alas 4:30, gising na sila. Lunes hanggang Biyernes. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Aba, gising na para mas maraming grasya. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. naman po, ngayon po ay araw ng Lunes. Unang araw po at unang Monday pala ngayon sa buwan ng Marso 2026. March 2 po ngayon. Tandaan niyo po, ang sabi nga po dun sa plug na narinig ninyo, alas 4:30, gising na sila! parang galit. Ganun na, gising na sila! Galit ka ba, boss? Narito muna ang ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy
Gising! Sa gitna ng digmaan ng Iran at Israel, mandatory repatriation sa mga OFW sa gitnang silangan, hindi pa kailangan ayon sa DMW. Pinoy Gising! Presyo ng mga produktong petrolyo nanganganib maapektuhan ng tensyon sa Middle East. Pinoy Gising! Affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines, kwestyon ng Ombudsman. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Afghanistan inatake ang mga Pakistani fighter jets na namataan sa Kabul. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, Carl Eldrew Yulo at Ivan Cruz sasabak sa World Cup Series Baku leg sa Azerbaijan. Pinoy Gising! At para sa ating segment, tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Ayan. Policy. Alamin ang kaparusahan Yun. sa nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga bang nakakapagod din ang pagbibigay ng sobra-sobrang care sa iba? Sabi ko sa inyo, unahin nyo muna ang sarili ninyo. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Pilipinas kumita ng mahigit 100 million pesos mula sa pag-export ng ube at ube-based products noong 2025. Alamin kung totoo nga ba sa fact or fake. Pinoy Gising! At mamaya sa mundo na showbiz, Ann Curtis stranded sa Italy matapos ibalik ang kanyang flight sa Milan dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pinoy Gising! Alas 4:19, ang daldal natin, 4:19 na pala. kwentuhan na. Haba na kwento, 4:19. At okay na rin yun. Sige, 19 na minuto na po, 19 minutes na makalipas ang alas 4 na magandang Monday morning. Dako na tayo sa nanggigising, nang bubulabog, nang bubulahaw at nang gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nabulabog ang buong gitnang silangan matapos magsagawa ng airstrike ang Israel laban sa Iran nito lamang Sabado, Pebrero 28. Ayon sa mga otoridad ng Israel, pangunahing pakay ng tinaguriang Operation Roaring Lion ang putulin ang command and control system ng Islamic Republic at upang mapahina ang Islamic Revolutionary Guard Corps o COR. Nakasuporta naman ang Estados Unidos sa naturang operasyon. Napakay naman ang regime change sa Iran. Sa ngayon, hindi bababa sa 200 katao ang namatay sa airstrikes, kabilang na si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, hati ang opinyon ng mga Iranian sa pagkamatay ni Khamenei kung saan marami sa mga taga-suporta ng Islamic regime ang nalungkot habang nagbunyi naman ang mga overseas Iranian communities na umalis ng bansa dahil sa pag-uusig ng mga otoridad. Pinoy Gising! Nilinaw ng Department of Migrant Workers na hindi pa kailangan ng mass o mandatory repatriation para sa mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nirerepaso na rin ng Department of Foreign Affairs ang mga alert level sa nasabing rehiyon. Anya, iniiwasan nilang magdulot ng panic sa mga overseas Filipino workers sa mga lugar na apektado ng tensyon. Paalala ng kalihim sa mga OFW, mag-ingat at sumunod sa mga patakaran, protocol at alarma ng mga host countries nila. Bukod pa rito, hinimok din ni Secretary Kakdak ang mga OFW na huwag makihalo sa mga politikal na diskusyon, lalo na sa social media. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa na iba pa natin mga tampok na balita, maaaring mas tumaas pa kaysa sa mga unang pagtataya ang presyo. Ito na nga ba sila? Talaga sa akin pa nataon tong item na to no? So masakit na nga sa loob ko, masakit na sa puso ko, sasakit pa lalo kasi ako pa magbabasa. Ididiin pa sa'yo yung Ididiin balita. pa. Rayan, may problema ba tayong dalawa? Maaari pong mas tumaas pa kaysa sa mga naonang pagtataya ang presyo ng gasolina ngayong linggo dahil sa kaguluhan na nangyari po sa gitnang silangan. Batay sa unang pagtataya ng mga industry sources, maaaring madagdagan ng piso 40 sentimo, 1 peso 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng aray ko gasolina, 80 sentimos hanggang piso naman sa kada litro ng diesel at humigit kumulang 90 sentimo naman sa kada litro ng kerosene o gaas. Ay kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng madagdagan pa ito dahil sa mataas na freight at premium na siyang gagamitin sa cost build-up. Ayon naman sa chief economist ng isang bangko, nananatili sa wait-and-see mode ang pandaigdigang merkado habang hinihintay ang palitan na inaasahang magpapatuloy ngayong araw. Pinoy Gising!
Sa iba pang headline, kinwestiyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pinagsamang sinumpang salaysay ng 18 dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Remulla, imbento at may bahid ng politika ang mga ibinunyag ng mga naturang sundalo. Mahirap pa niyang paniwalaang pare-pareho ang kwento ng 18 katao sa iisang affidavit, lalo't imposibleng palagi silang magkakasama at saksi sa lahat ng sinasabing pangyayari. Matatandaang inihain ni Attorney Levy Baligod ang joint affidavit ng 18 dating sundalo sa Office of the Ombudsman nitong Pebrero 26. Batay sa dokumento, iniuugnay ang mga dating sundalo na sinasabing may koneksyon sa Marines at inupahan ng dating kongresista na si Zaldico sa pagdadala ng kabuang 805 billion pesos sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Gising! Balik tayo sa balita tungkol po sa giyera na nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Kinumpirma na po ng Iran ang pagkamatay ng kanilang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei kasunod ng malawakang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Una nang isiniwalat ito ni US President Donald Trump kasabay na paggigiit. Ay, hindi pala pwede. Akala ko pwede kung ano yun. Kasi sabi kasi pag nababanggit si Trump, nagkakaroon ako Pumapasok ng na manifestation. Kasabay po ng paggigiit na nagtulungan ang kanilang bansa at Israel upang targetin si Khamenei na namuno sa Iran mula pa po noong taong 1989. Batay sa mga ulat, napatay rin sa airstrike ang anak na babae at apo ng Supreme Leader at ang dalawa niyang manugang. Binigyang diin ni US President Trump na layunin ng mga airstrike na wakasan ang matagal ng banta ng Iran at pigilan itong makabuo ng nuclear weapon. Nagbabalada ng Estados Unidos na magpapatuloy ang kanilang pag-atake hanggat hindi nakakamit ang layunin ng kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo. Gising! Nanawagan si Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na maglatag ng agarang recovery plan para sa mga Pilipinong naudlot ang deployment dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay Senador Tulfo, habang binibigyang pansin ng kalagayan ng mga OFW na nasa mga apektadong bansa, dapat ding tutukan ng mga kababayang naiwan sa Pilipinas. Anya, marami sa mga ito, lalo na ang mga mula sa probinsya, ang gumastos na para sa dokumento at iba pang requirements sa pag-asang makakapagtrabaho sa Middle East. Bilang sponsor ng 2026 budget ng DMW at OWA, iminungkahi ni Senador Tulfo ang paggamit ng 2 bilyong pisong agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o action fund para sa pinansyal at mental health assistance ng mga apektadong mga OFW. Gising! Sa oras natin alas 4:25 po na morning. Dako muna natin para yung una nating fact or fake. Pero kung di ako nagkakamali, ito ay bilyon. Kung saan ang Pilipinas daw po ay kumita na mahigit 100 billion pesos mula sa pag-export ng ube at ube. Ikaw ba mahilig sa pagkaing ube? May ube? Medyo. Ube ice cream pwede. Ay, meron Ah. akong binibili sa taas, yung Ano yan? ube hopia. Ube hopya. O masarap din ang ube hopya. Naku, lalo na ngayon umiinit ng panahon, ang ube ice cream masarap sa halo-halo. Halo-halo. Baka naman. Di ba? Total, kakapala ko mukha ako. Baka pwede naman mag-sponsor yung girlfriend ko ng Chowking Halo-Halo sa atin. No? Samahan natin talaga ng brand, Chowking Halo-Halo. Binanggit mo na tayo. Oo. Malay mo naman, pagka nakita ng mga boss niya, padalhan nyo nga yung mga angkor, tsaka yung, wag natin kakalimutan si Boy Dighay. Kilala mo ba si Boy Dighay? Sino yan? Ayun, si Boy Dighay. Oo. Hindi na lang papangalanan. Oo, Basta si tago Boy natin Digay. sa pangalan Daniel. Ay, sorry. Ulitin ko lang, Pilipinas kumita na mahigit 100 billion pesos mula sa pag-export ng ube at ube-based products noong 2025. Ngayon, alamin natin kung yan ba'y totoo o hindi sa fact or fake. May balita na kumita ang Pilipinas ng 174 million pesos mula sa pag-export ng ube o purple yam at ube-based products noong 2025. Sinasabing tumataas ang demand sa buong mundo mula sa Middle East, US, UK, Italy, Japan at China at ginagamit ang ube sa ice cream, pastries, biskwit at iba pang dessert. Totoo kaya ito? Alamin muna natin sa facts or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Ang balitang ito ay isang fact. Ayon sa Department of Trade and Industry, Export Marketing Bureau,
umabot sa $3.6 million o mahigit 174 million pesos ang kita ng Pilipinas sa ube exports noong 2025. Tumataas ang export ng ube powder, puree, halaya at flavor extracts. Ginagamit sa ibang bansa ang ube sa desserts, baked goods, specialty drinks at ready-to-eat products. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, pinapakita ng ube export na kaya ng Pilipinas na gawing competitive sa international market ang traditional na produkto. Kaya ang konklusyon sa balita na ito ay hindi lang paborito sa Pilipinas ang ube, patok na rin ito sa buong mundo. Para sa Facts or Fake, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ. Fact or fake? Pinoy Gising! Ay, sa mga ube lovers, enjoy pa rin pa sa ube. Bagamat hindi naman umaabot ng gano'ng kalaki. And I stand corrected. 100 million nga, hindi billion pala. Ayon. O siya, yan pong unang bugso ng ating balitaan. Ngayon pong panibagong buwan ng Marso, panibagong araw po ng Lunes, March 2, 2026. Sa oras po natin na alas 4:28 na po ng morning. Wakey, bangon na po tayo. Bangon. Huwag na papetiks-petiks. Baka mali kayo. Breakfast na po. Prepare na po tayo. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng mas pinalakas na Pinoy Gising! Department of Tourism yung plug. May pabitbit. Para mamaya may biglang lalabas din. It's more fun in the Philippines. Hindi, it's more Iba na. It's more fun in I love the Love Philippines. Philippines, Pero it's more fun in Pinoy Gising. Kaya manood na kayo dito pati. Dito na. Kayo mag-ilipat sa stasyon. Pinagalitan. Di ba sinabi nga, alas 4:30, gising na sila! Alas 4:34 na! Nagbabalik po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Radio Channel 23. Ito na, parin Daniel, ang inaabangan mo. It's that time. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga reports. DWIZ Patrol Report! Pagpanaw po ng isang Pinay, ito yung binanggit ko sa iyo kanina sa umpisa, no? Yung pagpanaw ng isang Pinay sa Israel dahil sa airstrikes, kinumpirma po ni PBBM. Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may isang Pilipino nang nasawi dahil sa nagpapatuloy na tensyon at karahasan sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, labis siyang nalungkot nang matanggap ang report hinggil nga sa pagkasawi ng biktimang si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver mula sa Pangasinan na nagtatrabaho sa Israel. Si De Vera ay nasawi habang tinutulungan ng kanyang alaga na makarating sa bomb shelter nang tamaan sila ng shrapnel mula sa mga bumagsak na bomba bago pa man sila makarating sa shelter. Sinabi ng Pangulo na kinilala na ang labi ng biktima ng kanyang asawa na nagtatrabaho rin sa nabanggit na bansa. Inilarawan ni Pangulong Marcos ang insidente bilang isang malungkot na paalala sa panganib na kinakarap ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Tiniyak naman ng Pangulo na ipagkakaloob ng gobyerno ang lahat ng kinakailangang tulong sa pamilya ng biktima. Anya, hindi pababayaan ng gobyerno ang mga mahal sa buhay ng biktima sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Kasabay nito iginit ng Pangulo na patuloy ang mahigpit na monitoring ng gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Nangako rin ang Pangulo na agad na magbibigay ng update sa publiko sa oras na may mga bagong impormasyon hinggil sa kalagayan ng mga kababayan natin sa nabanggit na rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara iatras ngayong araw ng Tindig Pilipinas. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Iaatras ngayong araw ng Tindig Pilipinas ang ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng anunsyo ng grupo na kanilang babawiin ang inihaing reklamo at napagpasyahang suportahan na lamang ang ikatlong impeachment complaint na inihain din laban sa Vice Presidente. Ito'y para mas mapabilis ang impeachment proceedings sa Kamara at agad na maitransmit sa Senado ang tatlo pang matitirang reklamo. Ayon sa grupo, maiiwasan din ang duplication o pag-ulit sa mga batayan o grounds of impeachment at matitiyak na uusad ng walang delay ang bawat proseso sa pagdinig. Matatandaan ang ikalawang impeachment ay inihain ng Tindig Pilipinas sa pangunguna ni Tindig Pilipinas Co-Convenor Francis Kiko Aquino D na inendorso ni na Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Inihain naman ng Makabayan Coalition ang
unang impeachment na inendorso ng Makabayan Bloc habang ang ikatlong reklamo ay isinampa ng religious at lawyers groups na inendorso rin ni Representative De Lima at ang ikaapat naman ay inihay ni Atty. Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Nabatid na gaya ng ikatlong impeachment complaint, ang ikalawang impeachment complaint na iaatras ay nakasentro rin sa kontrobersyal na paggastos sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng confidential at intelligence fund at ang iba pang issue ng umano'y katiwalian ng Vice Presidente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mga bet, hingi lang kami ni Prof. John Reese ng 2 minutes of your precious time, ha? Kasi ako'y nababother dito sa iniulat lang. Maraming salamat pala kay Patrol 30 Jelly Mendez at sa ating mga IZ Patrol reporters na if you were to ask me tungkol doon sa biglaang announcement ng Pag-atras. actually biglaan naman lumalabas ang pag-atras ng Tindig Pilipinas sa kanilang inihaing impeachment complaint. Kung ako lang naman tatanungin, bakit hindi na lang hintayin? Oo, ituloy. Na kasi feeling ko na baka lang ako kung may mga law experts na nakikinig sa at nakakalam na impeachment. Maganda tulong- sigurong makapanayam din Oh, siguro makapanayam. natin one time yung mga Kasi, ano. kasi ang iniisip ko pare, kung ganun lang din naman, bakit hindi na lang nila hintayin, sabihin ng Justice Panel na yung complaint number 2 and 3, pwede namang It's not i-combine. oo. At Yun saka nga lang, sa bagay. yung apat na impeachment complaint na yun, parang i-consolidate din naman lahat yun eh. Exactly. Kasi sila yung bubuo ng mga grounds Oo. para sa impeachment complaint. So, ang question ko, since last year naman, parang na-disrupt yung, naudlot yung impeachment dahil nga dun sa decision ng Supreme Court na Oo. 1-year bar rule. Hindi Yeah. kaya magiging isang dahilan din yan para i-apila sa Korte Suprema na unconstitutional ulit yung impeachment. At saka it would set a precedent. Na baka mamaya isipin ng mga mambabatas na kung may isa nang umaatras. Kaya di ba nga, nung mga nakaraang araw, ang reports is parang ibang mga mambabatas is parang nagdududa sila na mag-participate pa o magkaroon ng stand ika nga sa magiging impeachment proceedings kung matutuloy man itong mga magiging impeachment proceedings against the Vice President. Ngayong pangalan, nagkakaroon ng action between the, let's say na, opposition naman to at the end of the day, opposition ng VP, na like this, a certain civic group is going to back out, is going to withdraw their complaint. How would that even help yung tatlong nakabimbing complaints? Would that even help yung tatlong complaints, or baka mamaya it would set a precedent of epic proportions dun sa unang dalawa at sa pang-apat kasi apat to, di ba? Yung pangating yata. Yung unang dalawa at yung huli, yung pang-apat na impeachment complaint. Ito ba ay makakaapekto o makakasakit dun sa mga naghain from other groups? So, importante malaman natin yan. Yes. Ano kaya pwedeng Oo, kasi makasagot ano niyan. nga ba yun kung sufficient in form tsaka sufficient in substance? Baka doon pa lang sa aspeto na yun, bagamat itutuloy, feeling ko naman itutuloy, bagamat itutuloy yan, baka mamaya it would set a precedent of epic proportions pag nangyari. Nag-research naman ako, parang pwede siyang i-withdraw. Kaya po tawag ka sa kanya, Prof. Yes, Prof. pwede siyang i-withdraw, pero Oo. di natin alam. Baka may ibang makitang butas para may The apela sa technicalities or Supreme the Court. loopholes, di ba? Yun yung problema kasi natin. So, let's wait and see na lamang po. And I hope and pray na sana itong mga talagang nag-file ng impeachment complaints, if they would really push it, tayuan nila. Di ba yun naman yung sinasabi nila eh. Sinalang ninyo yan dyan, tayuan ninyo. Panindigan ninyo. Di ba? Yun lang naman at the end of the day para masabi nila na talagang seryoso sila doon sa inihain nilang complaint. Di ba? O siya, maraming salamat sa pagpapasensya sa amin. Dako na tayo sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Ang inabangan ng sambayanan na araw-araw man na rin kabanding, Prop. Saan ba nag-ikot tong ating palengke queen, Prop? Ayun, no? Sa May Paho Market dyan po sa Caloocan. Sa Malabon Bayan Market. Tangos Market dyan sa Navotas at Gulayang Kadiwa sa Valenzuela. Diba? Sabi kasi pag Monday, kompleto Kompleto, ang Kamanava. Price monitoring, ulam tips on a brand new month, Monday morning. Yusek! Sanay na rin yung mga kabaro niya tag sa kanya, Yusek. Yusek.
Direct Mama Bet Samson, happy Monday! Good morning, Mama Good Beth. morning, happy Monday, John Ray. Siyempre, Daryl, happy Monday sa inyong dalawa dyan. Gandang tinatalakay nyo, ha. Anyways, apat na palengke ay nananatili pa rin makakabili ka pa ng 40 pesos na bigas hanggang 65 per kilo. Ang baboy naman, ang kasim, laman, pigi at giniling ay 350 per kilo, samantalang 380 ang kilo ng liempo at ang manok 180 hanggang 200 per kilo. Sa isda ang bangus mula 220, pangdaing yan, pwede rin yan na pampaksiw hanggang 320 per kilo, depende sa laki. Ang galunggong 320, wala ang 300 ako nakita kanina, 300 talaga. Ang sapsap at lapad 200 per kilo, ang ulo ng maya-maya at ang talakitok ay 200, samantalang ang laman ay 240 per kilo pang sigang sa miso. Ang hipon 280 hanggang 550 per kilo. Ito namang ating kalawang na puset 280 hanggang 400 per kilo, depende rin sa laki. Bisugo at espada 320 per kilo, pinipirito yan at ang bisugo pinapaksiw. Ang lapu-lapu naman, ang pulang lapu-lapu 600 per kilo, sweet and sour yan. Ang tilapia 150 pa rin per kilo, yan yung tilapiyang Batangas na kulay itim. Sa gulay naman, ang ating repolyo at ang labanos, 60 pesos per kilo. Pechay 50, sayote 35. Ang carrots, tumaas ng konti, 120 mula sa 90 hanggang 100, 120 siya ngayon. Ang patatas, 70 at ang chicheros, 160. Yung young corn, yung maliliit na, mais na nakabalot na pwede sa lilaga ay 20 pesos per pack, 3 hanggang 4 na piraso. Ang red bell pepper, 160 pesos kada kilo, samantalang ang Baguio beans o bichuelas, 100 kada kilo, tumaas to ng 20 pesos. Ang sibuyas na pula, 100 kada kilo, ang puti 100 din, samantalang ang local na onion, 80. Bawang 120 at siling labuyo 150 per kilo. Kamatis 40 kada kilo. Ayan, para sa ating ulam tips, pwede kayo magsinampalukang manok sa usbong ng sampalok. Pwede kayo magdilagang buto-buto ala bulalo na may mais. Mechado, afritada, kaldereta ng manok or baboy or para naman gawing minudo. Ito, ginisang gulay sa gata. Pwede rin kayo magpakbet, katero ng pritong isda, paksiw na bangus or na may ampalaya. Ayan. At syempre, yung pang-ulam, pambaon, at ang sigaw ng mga bagets. Yan naman, ito mga sigaw ng mga bagets, hindi lang bagets, pati mga matatandang bagets dati. Ito, DFC, ang Daryl Fried Chicken, si Boy Dighay. Kamusta ka na dyan? Ayan. Kilala na rin. Pare, baka magulat si Dighay. baka mamaya, Mama Bet, magulat ka pag nakita mo si Pare Daniel at sasabihin mo, hindi pala siya palaging dumidighay. Yan ang ating pambansang Dighay, Daniel, si Boy Dighay. Ayan, para sa Pinoy Gising, ulam tips, Metro Patrol, Mama Bet Samson ng DWIC. Nagbabalita ng tama at araw-araw, magbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Wow, hindi kahit anong mangyari, hindi mawawala ang DFC. Pero ang problema, hindi nawawala sa listahan, pero wala pa rin siya sa ating harapan. Oo nga. Hindi nawawala sa listahan. Ano kaya lasa ng DFC na yan? Alamin sa mga abangan sa mga susunod na kabanata. Ay, hindi pa ata abot si Kuyang Ronald, mukhang calling pa. Nakita ko si Kuyang Melvin, parang Bombers na wala pa daw. O ay sige, mukhang saktong alas 4:45 naman na. O siya, dyan lamang po kayo ha. Magbabalik po ang mas pinalakas na Pinoy Gising! Sing! Ganda nung pare, nung rhyming, no? Yung lahat talaga gising, sanay na sila, Darren Justin. Pero yung babangon sila sa pagkahilata, basta ang kasama nyo lang sa hilata, ang pangit pakinggan. Mali. Hindi maganda. Sorry. Ano ba naman yan? Unang araw na may kapartner ako permanently, tapos ganyan pinaggagawa ko. Pero maganda yung rhyming, Talino talaga ng gumawa ng plug. Ang talino ng gumawa ng plug. Baka magpakapian mamaya. Total, pinasabakan niya na ng unang araw dito. So, manawagan tayo kay... Parang ano siya, no? Manunula. Di ba? Parang manunula. Isang Makata. Ay, yung anyway, Bombers, wala pa rin daw. O siya. O sige, magpatuloy muna tayo para sa iba pang detalye ng mga balita.
Gising! Handa na po ang plano para sa agarang repatriation ng mga Pilipino sa Middle East kasunod ng serye ng airstrikes ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ito ay ayon kay Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo na nakikipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW upang matiyak ang agarang tulong sa mga overseas Filipino worker sa mga apektadong lugar. Pinayuhan ni Senator Tulfo mga Pilipino sa gitnang silangan na ipagbigay alam ang kanilang kalagayan at agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas kung kinakailangan. Binigyang diin din ng senador na may nakahanda ng mga protokol ang mga embahada para sa paglikas at iba pang ayuda sakaling lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Gising! Sa kaugnay na balita, nagpulong na ang mga opisyal ng Pilipinas kasama ang mga ambassador at labor attaché sa gitnang silangan para matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at tauhan ng pamahalaan na apektado ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakalatag na ang kanilang contingency measures tulad ng mga nakahandang supply ng pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan para sa mga apektadong kababayan. Bukod pa rito, mayroon na ring plano ang ahensya para sa ligtas na transportasyon at repatriation kung sakaling lumala pa ang sitwasyon sa rehiyon. Kaugnay nito, nabigyan na ng accommodation at transport assistance ng DMW at OWA ang nasa 106 OFWs na apektado naman ng mga kanseladong flights bunsod ng tumitinding tensyon. Gising! 4 na tripulante ang nasugatan matapos sa pagsabog sa isang US-sanctioned oil tanker malapit sa Musandam Peninsula sa Oman kahapon, Marso 1, habang patuloy pa rin inaalam kung ano ang dahilan ng insidente, ngunit nabatid na naglalayag ang MT Skylight sa Strait of Hormuz. Ito ay sa gitna ng airstrike ng Israel at Estados Unidos sa Iran na ikinasawi ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Dagdag pa ng Oman Maritime Security Center, 15 sa crew nito ay ang mga Indian national habang mayroon ding 5 Iranian na crew na kasama nito. Gising! Iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat unahin ng pamahalaan ang pambansang interes bago makisangkot sa usapin ng ibang bansa, lalo na kaugnay ng mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Binigyang din ng senador na dapat bantayang mabuti ang implikasyon nito sa gitna ng tumitinding tensyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon kay Senador Gatchalian, bilang isang developing nation, mahalagang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa at maiwasang madamay sa mas malawak na sigalot na maaaring magdulot ng matinding epekto sa ekonomiya at seguridad. Tinukoy ng senador, ang mga EDCA site ay ang mga itinalaga at aprobadong lokasyon sa loob ng kasalukuyang kampo ng militar ng Pilipinas kung saan maaaring mag-rotate, magtayo at mag-operate ng pasilidad ang US military sa ilalim ng kasunduang nilagdaan noong 2014. Gising! Sa oras ho natin, Parindanyal, alas 4:53 na morning, ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Pagsisimula ng palarong Bicol 2026, mahigpit na seguridad inilatag po ng pambansang pulisyan. Narito ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Maximum deployment ng mga personnel ng PNP Regional Command 5 ang ipinag-utos kahapon ni Police Brigadier General Erosito Miranda, PNP Regional Director ng Bicol, sa pagsisimula ng palarong Bicol na ginanap sa Bicol University Oval Grounds. Nais makatiyak ng PNP Bicol ang seguridad ng lahat ng kalahok, mga mag-aaral, coaches at mga delegado mula sa 13 schools division ng Bicol Region. Pinalakas din ng PNP ang kanilang police visibility operation sa mga pangunahing kalsada, entry at exit point. Nakalerto rin ang quick response team at augmentation force na handang rumisponde kung kinakailangan. Ngayong umaga magsisimula ang pagalingan ng bawat atletang kalahok sa Palarong Bicol 2026. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! At sa pagkakataong ito, dumako naman tayo sa ating segment na naku, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa Ay, NCAP nako. o No Contact Apprehension Policy. Hindi ko gawain yan. Hindi Ako, gawain nandyan yung plaka. Mabuti kang
Mabuti akong chuper. Chuper. At at the same time, wala akong face mask sa sasakyan. Kasi yun yung ginagamit nila kadalasan pantakip Pantakip. face mask. Hindi ko ba alam kung anong gusto nilang pahiwatig, kung iniingatan ba nila yung plaka o may COVID yung plaka. Wow naman! Kasi may Nagtatago. face mask, may sakit ba yung plaka? Wow naman! Ayan, alamin ang Talagang wow. Ayan, alamin ang kaparusahan sa nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy? Nako! Bawal ito sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad, lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ang kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ayun, yung mga natin yung mga kababayan nating mga motorista Huwag pasaway. Sumbong namin kay Kibong Libri Huwag lagyan ng COVID yung... Huwag niyo lagyan ng face mask. Baka mamaya kung hindi surgical, N95 pasaway kayo. Wow. Di ba ang Social galing? naman sa N95. Di ba? Ang mahal nun. Siguro makikita mo lang sa mga sasakyan naka-luxury vehicle. Tapos N95 yung ginamit. Hindi kaya isa yung parang ginagamit na kapartner ng hazmat. Ano yun? Yung may ganun pa dito. Ano yan? Yung pang-hazard talaga. Oo. Oy, wag pong gawin ninyo yun kasi that's not nice, at the end of the day, kung alam niyo may mali kayo, accept the fact na nagkamali ho kayo. Ang problema kasi sa atin, lahat tayo in denial pa eh. Ako minsan aminado naman ako doon. May mali ako pero in denial ako. Parang hinihingan natin ng accountability yung mga officials natin pero sarili natin walang accountability. Tsaka humingi tayo ng accountability sa taong walang kasalanan. Yun yung nakakalungkot dun. Ay, nako. Sa ating showbiz news, si Ann Curtis stranded sa Italy matapos ibalik ang kanyang flight sa Milan dahil sa tensyon sa Middle East. Nako, na-stranded si Ann Cavogavol. Parang si Vice ganda, pero siya daw Ann Cavogavol. Tama ba? Nag-iimbento lang ng tawag sa kanya. Siya, alamin na natin ang showbiz news malayang kanina sa iyong paboritong alarm clock. Ayan na siya. Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang intense travel moment kung saan sinasakyan eroplano papunta sa ng Dubai ay napilitang bumalik sa Milan, Italy, bunsod na lumalalang tensyon sa Middle East. Batay sa Instagram stories ng aktres, bibisitahin niya sana ang kanyang mga kaanak sa Dubai na makakita ng dalawang inihinalang high-speed jet na lumilipad malapit sa sinasakyang eroplano. Ayon pa sa aktres, makaraan lamang ang ilang sandali, inanunsyo na ng kapitan na babalik na ito sa Italia. Sa naturang post, sinabi rin ng aktres ay pinagdarasal niya ang mga pamilya at kababayan sa Middle East at umaasa rin siyang huhupa ng tensyon sa lalong madaling panahon. Nabatid na nasa Milan si Ann matapos dumalo sa Fashion Week. At iyan aking balitang showbiz, pasimpila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Na-miss po ni John Rhys. Mima, na-miss niya daw yung alarm clock niya. Wala. Hindi, baka kinakalibrate niya pa yung kanyang singing voice. May kitawag doon vocals. Vocals pa siya. Si vocal coach pala to eh. Hindi ako yun, siya. Actually, siya. He knows how to.
Parang may time na, di ba nga, yung like, where you should, wag yung paghinga mo sa pagsasalita where it should come from. Alam ni Mima Anton kung yung tamang pamamaraan ng pag-vocalize at Papa-enroll ako sa kanya. Ay, oo. Matindi sumingil yan. Kape. O, yun punto. Alas 5 na po pala ng morning. Maraming salamat. Para nationwide to, ha? Napakinggan tayo sa Dagupan everyday. Oh, di ba? Pero ngayon 5 o'clock, si Mama Susan Yadaw at si Mama Liwa Iparagiri ang susunod sa atin doon. Kaya, salamat po sa mga tumutok sa atin. Mga giliw natin taga-subaybay sa DWIZ 89.3 News FM North Luzon, Dagupan. Nabanggit ko nga po, susunod dyan sa inyong programa ang Todo Balita at Komentaryo. Pero dito po sa atin, sa Metro Mega Manila at nalalabing bahagi ng bansa, nabanggit ko, eksaktong alas 5 na po ng morning, ikalawang oras ng ating balitaan. Susunod na. Hoy, panibagong araw po ng... Baka makalimutan, wala pala nakalagay sa prompter. Ayan, panibagong araw po ulit ng Monday. Unang Lunes, Biyernes. Tingnan mo, gusto ko na kagad KGIF agad. Hindi, alam ni Aldrin niya na epekto pag bigla ka pumapasok na Sunday. Kaya akala mo Friday na agad. Pag bigla ka nag-newscast ng Sunday, ganyan ang epekto. Gusto mo mag-Friday ka agad. Unang Lunes po sa buwan ng Marso, March 2, 2026. Balikan natin ang mga headlines. Gising! Mandatory repatriation para sa mga OFW sa gitnang silangan, hindi pa kailangan ayon sa DMW. Gising! Presyo ng mga produktong petrolyo nanganganib tumaas dahil sa tensyon sa Middle East. Gising! Sa lampaywating nun, Aldrin, wag na raw tayo magsasakyan at magmotor. Kasi sasakit lang daw bulsa natin. Ay nako, sa iba pa natin mga headlines, affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines, kwestiyon ng Ombudsman. Gising! Balita sa ibayong dagat, Afghanistan inatake ang mga Pakistani jets na namataan sa Kabul. Gising! Sa sports, Carl Eldrew Yulo at Ivan Cruz sasabak sa World Cup Series Baku leg sa Azerbaijan. Gising! Para sa ating segment, totoo ba nga nakakapagod din ang pagbibigay ng sobra-sobrang care sa iba? Tara, let's prove it! Gising! PBBM may colon cancer daw. Bago paniwalaan, alamin mamaya kung fact or fake. Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Mavi Legaspi nagsalita na ukol sa mabagal na pag-host sa big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy! Gising! Aga-aga, tinitilaukan na naman ako nito. Ito si Aldrin, may ligaw tilaukan nito eh. Pero alam mo, okay na yung tilaok. Kasi pasintabi sa nanonood, nakikinig. Kasi sa maiputan ka. Ay, Mas okay na sa yung tilaukan ka ng manok. Oh, iba 'yon. Hindi pwede sabihin yung kayo naman eh. Dumi kasi 'yun ng ng ibon. Kayo talaga. Ikaw talaga. Prop. Yan. Acknowledge prop. Alas 5:05 na po ng morning. Dako ulit tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Gising! Naniniwala si Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares na malabong makumbinse ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na walang common plan na mga nangyaring extrajudicial killings sa EJK sa bansa. Ayon kay Attorney Colmenares, mahina ang naging depensa ng rogue cops o mga pulis na kumilos ng walang utos mula sa itaas ang nagsagawa ng mga pagpatay. Maliban dito, hindi rin anya sapat ang iilan lamang na human rights speeches ni Duterte para patunayan na biro lamang ang mga naging pahayag nitong order to kill. Para sa amin, medyo problemado yung theory ng depensa dito kasi parang hindi ka panipaniwala kahit siguro Duterte supporter ka. Hindi sila makapanipaniwala na gawa-gawa lang ito ng libu-libong pulisman na masama ang gising ng umagang yon at nagdesisyon na pumatay, di ba? Parang may pattern yung pagpatay, kill na order and then in-execute in broad daylight, maraming witness na parang hindi takot ang mga perpetrators na mahuli ng pulis. At yung pangatlo, may cover up pa. Maliban sa ilang sacrificial lambs, hindi talaga na-imbestigahan ng tama at na-prosecute ang mga libo-libong mga pulis na involved sa mga krimeng ito. Samantala, iginit din ni Attorney Colmenares na hindi katanggap-tanggap sa batas ang depensang para sa common good ang pagpatay sa mga drug suspect dahil magdudulot ito ng kaguluhan at kawalan ng hustisya sa Pilipinas. Sa batas naman natin at sa batas ng mundo, bawal pumatay. Kaya ano pa man yung dahilan mo, bawal, di ba? So, kasi kung
hayaan mo yan, o di yung susunod na, kahit sino, pwede mong patayin yung mga drug addicts sa barangay mo, tapos sabihin mo, huwag niyo pong kasuhan para yun sa kabutihan ng lahat. Di ang gulo-gulo ng Pilipinas yan, patayan yan, kaliwat kanan, di ba? So actually, sa totoo lang, yung ganong argumento ng DDS at ni President Duterte, may pag-amin yun may pag-amin yun na, pinatay ko yun. Pero ang purpose ko naman malinis ng komunidad. Yan po ang tinig ni Bayan Muna Party List Chairman at Human Rights Lawyer, Attorney Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Tinutulan ni San Beda University Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino ang pahayag ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hyperbole at metaphor lamang ang mga pahayag nitong pagpatay sa mga drug addicts sa Pilipinas. Ayon kay Father Aquino, hindi ka panipaniwalang biro lamang ito at walang intensyong ipatupad lalo't libo-libo ang namatay sa extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Kaugnay nito, dahil sa pahayag ng depensa na target lamang ng war on drugs ang mga drug addicts, pinatunayan anya nito na mayroong widespread at systemic attack laban sa naturang populasyon na sapat na requirement para sa kasong crimes against humanity. Hindi biro ang nangyari. So, napakadaming napatay at pare-pareho ang pattern. Pag may namatay ang sinasabi ng pulis, nanlaban, kaya binaril. Nung nakikita niyang napakadaming namamatay na at pinapatay, kung talagang hindi niya, it was not his intention na mag-utos na patayin sila, dapat kaagad niyang klinaro kung anong ibig niyang sabihin. Hindi yun ang nangyari. Ang nangyari, pinasalamatan na niya yung mga pulis na gumawa at nang nagtalumpati siya, inamin niya na utos niya yung pagpatay. How else can you interpret that? Samantala, naniliwala rin si Father Aquino na walang malakas na argumento ang depensa laban sa mga ebidensyang ipinakita ng prosekusyon dahil sa isang appeal to pity ang naging closing statement nila sa kanyang sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Yung closing statement ni Kaufman was an appeal to pity. Parang he wanted, isinilarawan niya ang dating Pangulo na kakaawa na, wala na siyang interest sa nangyayari. And when you resort to an argument to pity like that, you're admitting that you don't have a strong argument anymore. Well, that's an appeal to pity, and you don't appeal to pity if your defense is strong. So for me, that's a sign that the defense knows that its case is not very good at all. Yan po ang tinig ni San Beda University Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Bago ako dumako dito sa item tungkol kay Congressman Abante, alam mo, actually medyo kikiling ako ng konti dun sa, medyo agree ako dun sa sinabi ni Father Ranhilio na medyo alam ng depensa na medyo tumatagilid sila. I for one, napanood mo ba pare ko yung interview na ginawa with yung parang hindi ko alam kung ambush interview to, parang kinausap ng media itong si Attorney Nicolas Kaufman. Pinanggigigilan niya lahat. Oo. Yung lalo na yung sa media, di ba? Oo. Parang ang tinanong siya, paano ba yung parang bakit daw tinitira? Why are you making why is the media targeting parang na making me look bad, something like that. Hindi non-verbatim 'yun parang ganun yung ako ang pagkakaintindi ko, yun yung context na gusto sabihin ni Attorney Kaufman. At saka meron pa yung once na tinanong siya bakit daw parang target yung media naman dun sa mga statements niya dun sa ICC. Yung sinagot niya, bakit kayo naman tinitira nyo yung kliyente ko, si Duterte. So parang kami po sa media, factual po kami dito. Parang paano ba? Hindi, kung ano yung balita, yun talaga yung binabalita namin. We're not trying to twist, parang ganon, para makuha yung simpatsya ng kung kaninong side man. Ayan. At saka ako, kung akong tatanungin mo, ang sagot niya lang doon, why is the media blah 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 blah, period, end of story. Care to explain what you're trying to say? 'Di ba? Hindi nagagalit ang media sa iyo. Nagkakataon kasi na somehow he is the chief defense lawyer of the former president at ang media is not being biased or whatnot. They're just trying to know the facts. O sabihin na natin, hindi ako, this is just my own opinion. Sabihin na natin, for the sake of the argument, yun yung gustong panindigan ng defense team. If yun yung gusto nilang panindigan, why not present evidence that the media is being biased? That the media is just siding into one side.
na ang pinaniniwalaan lang ng media ay mga EJK victims. At the end of the day, the media is just depending on the facts and the evidence that were being presented and being given to them. Diba? Ganun gigigil ako eh. Ako, dito, parang sa DWIZ, we assure you, syempre, nagsusulat din ako ng storya. Sige, we're not assure mo yung into- statement mo, tapos mamaya puro laughing emoji makukuha mo. Sige, go! We're not into someone sa politics. Yeah. Parang wala kaming kinikilingan, wala kaming side dito sa DWIZ. Yun yung At saka, klase ko. Tapos, di ba, parang lumabas yung issue ng mga 18 ex-Marines na parang sinasabi, bina-blackout daw natin. Dito sa DWIZ, parang hinadline yun. Hindi, parang wala kaming pinipiling ano. Tsaka wala na ba silang alam Walang sabihin pinipiling na puro na lang bina-blackout natin, pinipili natin. Not just DWIZ, but the media in general. Yan na lang ba lagi ang depensa mga kuya? Yan na lang ba lagi ang laban na ibinibigay ninyo na bina-blackout, kino-cover up, pinagtatakpan, isinagsasawalang bahayan? Hatawin mo na latte ko, pare! Diba? Yan lang ang point ko eh. Kung pinakikinggan ho sana ninyo, lalo na stasyon namin, kung pinakikinggan at binibigyan nyo ng pagkakataon na marinig yung mga itinatampok na balita sa lahat ng newscast at mga programa na meron kami, you guys, I think, would have an understanding of what really the issue is. Nosebleed ako? Oh, yun. Nosebleed ka. Sige. Ito panyo. Pero yun naman totoo. Bigyan nyo ng pagkakataon na pakinggan ko ano yung ibinabalita. That's just it. Kung naririnig ninyo, maybe magkakaroon kayo ng parang 1 to 2 seconds of thinking na, oo nga, yun pala talaga yung binabalita. Yes. Nagkataon na hindi lang namin napakikinggan. Kaya nga, ano ba yung give DWIZ a chance? Parang laboy na. Try nyo, Ayun. pakinggan nyo lang. Tuto kayo, lalo na sa amin, 4 o'clock, 4:30 to 6. Sunod yan, Pasada Balita. Mamaya may Ronda Pilipinas. May iba pa, Senyor Balita is also there. Ang dami, news and commentary programs are there. Especially at our station. And you would know. At saka open yung comment section in yung Facebook, social media pages natin. If may Everyone is question, loud. If may question kayo na bakit ganyan hindi nyo binabalita, then give us a chance to research with, Ika nga, di ba, pagka yung To nagtataping ako research. nagtataping ako nung Fact or Fake, lagi namang ine-emphasize ni Boss Dennis, magtulungan po tayo. Siyempre, news organizations, media organizations can only do so much. Magtulungan tayo. Kasi at the end of the day, sino ba magtutulungan para mapaunlad na bansa natin? Tayo lang din. Kasi tayo din dapat ang ikangay gumigising sa mga lingkod bayan natin na maging tapat at seryoso sa kanilang tungkulin sa ating lahat. Ganoon lang kasimple, di ba? Do you agree, Mr. Chairman? I agree. Okay, Mr. Chair. I move the motion to continue the news. Ayan. Okay. Motion approved. Motion approved. Tuloy ang mga balita. Pino Gising! Iginiit ni House Committee on Human Rights at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na dapat gawin ng krimen ang extrajudicial killing sa ating bansa. Ayon kay Congressman Abante, nasa datos ang libo-libong kaso ng pagpatay sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taliwasaan niya ito sa iginiit ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang matibay na ebidensya ng mga nasabing pagpatay. When we were investigating that in my committee, sinabi po ni Attorney Conti saka ni Attorney Neri that they have a listing of more than 30,000. Kami, tinanong ko yung ating kapulisan, the Philippine National Police, na mayroong listing na almost 7,000. Almost 7,000 na pinatay ng mga pulis. Sabi ko, meron pa kayong evidence dyan? Because kung naniniwala tayo that there would be around 7,000, there should have been 7,000 evidences na mga baril na dapat kinumpiska ng Philippine National Police. Binigyang diin ni Congressman Abante na mas pinalala ng reward system para sa mga pulis ang naging proseso sa pagpatay noong kampanya ng nakaraang administrasyon laban sa illegal na droga. Nung sa Quadcom, meron kaming around 17 bills. I think that we filed around almost all of them. Ibig sabihin, yung extrajudicial killing, binanggit pa namin na this ought to be a crime. Dapat yan, gawin ng crime yung extrajudicial killing na yan. Pangalawa, dapat merong reparation ang mga biktima. Kung mapatunayan, talagang sila'y binaril ng walang due process. Yan po ang tinig ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! At sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon this coming week. And Weekend ka na kaagad? Weekend. Monday pala, Weekend. Today, ayan. Ako nga walang weekend eh. Pumasok ka kahapon. Kaya yan, nasa kabilang linya po ang ating Pag-asa Weather Specialist na si Ms. Veronica Torres.
Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga Morning taga-subaybay. Hello po, good morning. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayon patuloy po ang epekto ng easterly sa ating bansa. Kaya asahan nga natin sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat paybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Kisay! Aminado si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na tumulong siya sa 18 ito na po yung hinihintay niyong balita. Ayan. Na tumulong siya sa 18 dating ex-Marines Ayan. at Navy na nagpakilalang bagmen ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang sa kanyang naging tulong ang pagbibigay ng sasakyan at suporta sa isinagawang press conference na mga ito noong Pebrero 24. Ayon kay Defensor, layunin lamang niyang mailabas ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon ng korupsyon at matiyak ang kaligtasan ng mga dating sundalo at kanilang pamilya. Aniya, walang masamang motibo ang mga ex-Marines at handa ang mga itong humarap sa anumang investigasyon para mabigyan ng patas na pagdinig. Gayunman, nilinaw ng dating mambabatas na wala siyang kinalaman sa pagbuo ng affidavit ng mga nag-akusa. Gising! O balita pa rin sa ex-Marines sa mga nakatutok sa atin online na naghahanap ng balita sa mga ex-Marines. Plano po ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na magsampa ng kaso laban sa 18 sinasabing ex-Marines. Kasunod ito ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa joint affidavit ng mga dating sundalo na sinasabing tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera mula sa flood control kickback. Ay kay Congressman Abante, walang katotohanan at malisyoso ang paratang at posibleng bahagi lamang ito ng pamumulitika laban sa kanya. I categorically denied yung mga mali-malitang yan. Sinabi ko na the reason why, palagay ko, na ginagawa sa akin ito, this is harassment and persecution, is because hindi ako magbabago na aking stand against the Vice President. Naniniwala ako na talagang dapat sagutin niya lahat ng mga alegasyon sa impeachment complaint. Naniniwala naman po si Congressman Abante na may mga taong nagbaback up sa 18 dating sundalo para isiwalat ang mga naturang alegasyon kaya't dapat anyang imbestigahan ito ng mga otoridad. Ang tinatanong ko, bakit kasabay pa ito nung pag-endorse ko ng 4th impeachment complaint, kasabay ng ICC, kasabay ng lahat. Ang dami. Dapat nung araw pa yan. Kung talagang totoo yan, nung araw pa dapat siniwalat yan. Yan po ang tinig dun sa mga naghahanap ng balita sa ex-Marines online. Ayan po, hatinig po yan ni Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. sa panayam ng DWIZ. Gising! Sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kasabay ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival 20 Peso Rice Program, dinala na sa Baguio City. Detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Pinalawak ng Department of Agriculture ang implementasyon ng Benting Bigas Meron na program sa Baguio City. Ito'y matapos ilunsad ang 20 pesos kada kilong bigas sa harap ng Baguio City Hall kasabay ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villacarian Guevara, nasa kabuang 500 benepisyaryo ang nakinabang sa murang bigas mula sa iba't ibang prioridad na sektor. Kaugnay nito, itinakda ng kagawaran o ng DA Cordillera Administrative Region ang pagsasagawa ng isa pang paglulunsad ng nasabing programa bukas, Marso 3, para palawakin pa ang sakop nito. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Samantala, dako naman tayo sa kamera. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara, kasado na po yan ngayong araw. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez.
Sisimulan na ngayong araw ng House Committee on Justice ang initial hearings hinggil sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro ang pagdinig kasama ng iba pang miyembro ng komite at endorsers na kongresista para sa determinasyon kung sufficiency in form at sufficiency in substance ang mga inihaing reklamo sa Vice Presidente. Una nang sinabi ni Luistro na susundin ng komite ang mga umiiral na patakaran at parameters na kanilang ginamit sa nakaraang impeachment proceedings kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging patas at nakabatay sa interes ng publiko. Gaya ng nakaraang hearings, wala mo nang inibitahang complainant at tanging mga committee members at mga nag-endorso ng reklamo lamang ang pinadalhan ng notice of meeting. Ang pagtalakay sa naturang mga reklamo ay binigyan lamang ng 60 session days para tukuyin at timbangin ang bigat ng mga alegasyon sa Vice Presidente bago iakyat ang resulta ng pagdinig sa plenaryo ng Kamara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! May iba pang balita mga Pilipino sa Middle East, pinag-iingat ni VP Sara. Report mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Pinag-iingat ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong kasalukuyang nasa Middle East sa gitna ng lumalalang tensyon sa nasabing rehiyon. Abiso ng Vice Presidente, iwasan ang mga lugar kung saan nagaganap ang operasyong militar at malalaking pagtitipon. Pinaalalahanan din ito ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers na subaybayan ng mga opisyal na abiso at balita mula sa mga lokal na otoridad at mapagkakatiwala ang media maging sa mga kaukulang ahensya ng Pilipinas. Sa oras na lumala pa ang sitwasyon sa seguridad, pinayuhan ng pangalawang Pangulo ang mga Pilipino sa nasabing rehiyon na makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas para mabigyan ng payo sa pinakaligtas na paraan ng pag-uwi sa Pilipinas. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman alamin natin kung may katotohanan ba itech na si PBBM daw po ay may colon cancer. Alamin natin kung fact or fake. Kamakailan lang kinumpirma ng Malacanang na na-diagnose ng diverticulitis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan mayroong inflammation sa small pouches sa colon. Dahil dito, naging usap-usapan online na mayroon umanong colon cancer ang Pangulo. Pero bago maniwala, atin munang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke! DWIZ Fact or Fake. Nilinaw ng Malacanang na walang katotohanan ang kumakalat na balitang may colon cancer ang Pangulo. Ito'y matapos umingay ang issue tungkol sa kanyang sakit. Nasundan din ito nang mag-post si dating presidential spokesperson Harry Roque ng screenshot ng Pangulo mula sa isang public event at sinabing may suot umano itong colostomy bag. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, huwag daw paniwalaan ang mga ganitong impormasyon, lalo na kung nagmumula ito sa isang fake news peddler. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila.
Dagdag pa ni Castro, makikita sa kabuuan ng video ng naturang public event na maayos ang kalagayan ng Pangulo. Patunay na walang basihan ang ipinapakalat na larawan at kwento. Kaya naman ang balitang may colon cancer si PBBM ay fake. Para sa Fact or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! O siya, pagkatapos natin mag-break, tayo, pare ko, ay may makakausap mula sa Commission on Human Rights, tama from CHR. Since nabanggit namin sa pasimula ng programa that today, March is the International Women's Month. Pag-usapan natin kung kamusta na nga ba ang mga parang rapper eh. Parang rapper, kababaihan sa ating bansa. Yung kanilang status and yung way of living at how really are women in the country nowadays. Accepted na ba sila sa society mostly? Or Nadi-discriminate pa ba sila? Yun, Nakakatanggap pa ba sila ng violence? Ganyan. Ayun. Gano'n ba kataas yung mga naging cases laban sa mga kababaihan from last year to this year? And ano yung mga trends? Lahat yan! Pag-uusapan natin kasamang resource person natin after the break. Samantala, paring Aldrin, Philippine Standard Time! Yahoy! Yumayahoy na 5:27 na morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Tuloy-tuloy po mga balita natin sa Pinoy Gising sa oras po na alas 5:31 na morning. Para talagang, hindi ako makaget over the stinger para kang parang taga Department of Tourism. Para maya-maya biglang may lalabas sa mga ati-atihan tsaka Mascara Festival dito sa likod ko no. Sa pagkakataon pong ito, gaya na nabanggit at naipangako natin sa pasimula at bago tayo mag-break kanina, may makakapanayan po tayo para pag-usapan ang estado ng mga kababaihan sa ating bansa. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang officer in charge ng CHR, Commission on Human Rights Policy Center's Office, sana tama ang banggit ko si Attorney Twila Rubin. Attorney, magandang umaga po. Darrell Justin at John Reese Calata. Live na po tayo sa DWIZ at Rio Channel 23. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga, Daryl and John. Attorney Twyla po. Twyla, ayun. Salamat sa pag-correct sa amin, Attorney. Pero, Attorney, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon very early on a Monday morning dahil napag-usapan niya namin po ng aking partner na magandang pag-usapan sa pasimula ng buwan na ito ang estado ng mga kababaihan po sa ating bansa. Baka kasi mamaya hindi na nakakalimutan o hindi na gaanong natututukan. So, ibibigay ko muna yung floor sa aking partner sa first question. Pare, go. Attorney Twyla, ito po, start po natin yung question. Since International Women's Month po ngayon, ano po yung mga activities na inihanda ng CHR or kung meron po? Timing po ang inyong interview sa amin, no? Kasi sa araw na ito ay meron kaming kick-off ng Women's Month sa CHR. So magkakaroon kami ng mini parada mula sa Philcoa papunta sa CHR ngayong 7:30. At magkakaroon din ng programa, nakafocus kami sa buwan na ito sa mga women human rights defenders as living heroes o mga buhay na mga bayani, yung ating mga kababaihang lumalaban para sa karapatang pantao. So may programa tayo sa Liwasang Diok, no, dun sa CHR. Meron tayong mga inimbitahan, mga kababaihan na lumalaban para sa karapatan. In fact, inimbitado namin si Amanda Ichanis, yung nakalaya, no, at na-acquit na isang women human rights activist. At meron din tayong mga inimbita mula sa mga manggagawang mga kababaihan at meron din mula sa mga kababaihang lumalaban para sa mga comfort women natin, yung umabot na sa UN na desisyon na lumalaban para sa karapatan ng mga comfort women dati at para sa hustisya. So, meron din kaming Women's Bazaar sa CHR. So, inibitahan namin yung mga gustong pumunta. May mga enterprise, mga binibenta ng mga kababaihan, no? Mga women entrepreneurs na fini-feature namin. At meron din po kaming photo exhibit ng mga women human rights defenders. And again, yung mga artwork patungkol sa mga Malaya Lolas or yung ating comfort women. Bukas din, meron din kaming programa uli para sa, ang tawag namin ay Kilos Lila, para sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihang bata sa pagboto. And sometime within the month, meron ding para sa mga kababaihang may kapansanan. So, busy-busy po ang lahat ng mga kababaihan sa buwan na ito, no?
for Ayun. Women's Month. Okay. Ngayon naman, attorney, with all the very nice programs na inihanda po ninyo from your office, from your agency, o sa inyong opisina mismo sa CHR, ako po gusto ko malaman kasi taon-taon we are celebrating International Women's Month, kung hindi ako nagkakamali, ito yung buwan ng Marso. Ngayon pong taon na ito, attorney, ano po ang parang pinaka-focal point o pinaka-mensahe na gusto nyo pong iparating for this year's celebration of the International Women's Month? Ang ating tema na globally ngayon ay tinatawag karapatan, hustisya at pagkilos. So rights, justice at action. Globally nakafocus sa access to justice or pagkamit ng hustisya. Dito naman sa Pilipinas, ang ating inadapt na tema kasama ang Philippine Commission Women sa pangunguna ng Philippine Commission on Women ay Lead Like Babaylands Pilipinas or inuudyok natin na yung mga kababaihan ay manguna at i-recall yung ating leadership na nakikita natin sa ating kasaysayan pa bilang mga babaylands. Kami naman sa CHR, ang aming tutok din ay yung mga karapatan ng mga human rights defenders bilang talagang nasa puso sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. So, ang amin bilang Commission on Human Rights ay ang aming mensahe ay patuloy na pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan. At ang pagsabi namin ng patuloy na pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan, lahat dapat ng range ng karapatan economic, social, cultural, civil and political dapat natatamasa at na fully enjoy ng bawat babaeng Pilipino. At hindi lamang sa mga nakakaangat, kundi sa lahat ng mga kababaihang Pilipino, lalo na sa ating mga nasa laylayan, yung pinaka-vulnerable, yun yung ating titingnan kasi hindi natin masabi na tayo talaga ay nakaangat na sa estado ng kababaihan kung yung mga nasa laylayan ay patuloy pa rin na naghihirap at hindi nakakatamasa ng kanyang full exercise ng kanyang karapatan. Okay, attorney. At ano po yung mga programs po na usually all throughout the year na binibigay po ninyo para sa mga kababaihan? Kami po, meron kaming Center for Gender Equality and Women's Human Rights sa CHR at kami din po ay ang tinalagang gender umbud sa Magna Carta of Women. So pwede ang mga babae na kailangan ng legal advice dahil ang kanilang karapatan ay nalabag na lumapit sa CHR para humingi ng tulong at legal advice. At meron naman din kung tayo ay nakaranas ng halimbawa ay paglabag ng karapatang pantao ay pwede ring maimbestigahan ito ng Commission on Human Rights bilang gender umbud. May meron ding mga karapatan ang kababaihan under the Magna Carta of Women. Halimbawa, ikaw ay na-dismiss dahil ikaw ay pregnant sa trabaho or sa eskwela, bawal po ito sa Magna Carta kaya ito ay pwede din pong ilapit sa Commission on Human Rights. Halimbawa din po ay meron din gynecological leave sa Magna Carta of Women tapos biglang hindi ka binigyan ng karapatan na ito or dininay sa iyong trabaho, maaari itong ireklamo sa amin at ito ay aming itutulong na mai-refer namin sa DOLE. Meron din kaming mga kampanya, mga pagli-lecture tungkol sa karapatan ng kababaihan. So any of our 17 regional offices sa buong bansa ay maaring lapitan ng mga ahensya, pribado man or gobyerno kung gusto nilang magpa-lecture ng women's human rights at iba pang mga batas patungkol sa karapatang pantao. Palagi namin itong ginagawa. Sinusulong din namin yung mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan through our policy office at palagi kami nagpa-participate sa Kongreso at magbigay ng aming posisyon. Kung mayroon din mga pangyayari na nakakabahala patungkol sa karapatang pantao ay madalas kami ay nag-i-issue ng statement patungkol dito. Pati yung mga kababaihan sa kulungan amin din pinupuntahan to our prevention office. Yan po yung aming mga mandato po. Okay. Ngayon naman, attorney, with that very commendable programs that the CHR has, lalo na para sa ating mga kababaihan, medyo dive ako ng konti into mga usapin, concerns about the women in our country. Attorney, sa inyo pong, kung may record man kayo o sa inyong observation, gusto ko lang po sana malaman kung ano sa mga basic human rights yung siguro mula noon hanggang ngayon or isa sa mga human rights na madalas dun po nade-deprive ang mga kababaihan dito sa ating bansa. So kung titingnan natin, uunahin ko na lang siguro yung nandun sa ating Gender Gap Index. Ang Gender Gap Index, nagme-measure ito kung nasaan ang bansa patungkol sa equality pagdating sa kababaihan at kalalakihan. So ang Pilipinas for 2025, I think ay nasa 20th out of 148
countries. Ito ay umangat no mula sa 25. Dati nung 2024 nasa 25 tayo out of 148. 20 na tayo ngayon. Ang tinitingnan nito ay economic participation, tinitingnan ang kalusugan or health at saka education. At saka political participation. Madalas palagi na bumababa ang Pilipinas sa pagdating sa aspeto ng economic participation or yung kasama dito yung labor force participation ng kababaihan at saka yung wage gap. Kung titingnan natin, mas marami pa rin kalalakihan na nagtatrabaho. So, ibig sabihin yung may kumikita, may pera, mas marami kalalakihan pa rin. At pagdating sa sahod, meron pa ring gender pay gap. In fact, wala pang bansa sa buong mundo ang nakakapag-bridge ng gender pay gap. Mas mataas pa rin yung sahod na nare-receive ng mga kalalakihan. So, isa yung area na mababa tayo dahil sa economic participation. Mababa din tayo madalas pagdating sa political participation. For the past years, konti lang yung mga babae na humahawak ng posisyon ng kabinete or ministerial position. Isa ito sa measure na tinitingnan. Konti din lang no ang mga hindi halos umabot ng 50%. Hindi talaga umabot ng 50% at halos hindi makasampa sa 30% yung women in Congress. So, pambababa din talaga yung hawak na political power ng kababaihan. Ang medyo nag-equal tayo ngayon, last year ay education. Ibig sabihin, pantay yung mga nakakapag-aral na babae at lalaki. Pero may 1% na medyo umangat yung kalalakihan last year. Okay. So, yun yung mga areas na medyo tayo alanganin. Pero pag isa din na palaging issue sa amin ay yung karahasan laban sa kababaihan. Yung violence against women is still a continuing issue. Attorney Twyla, nabanggit nyo na po yun. Yung violence po dito sa bansa against women, tumaas po ba o bumaba compared the previous years? So, kung titingnan natin yung NDHS report natin, yung ating National Demographic Health Survey, dalawa na yung naganap, 2017 at saka 2022. In 2017, 1 in 4 women yung nakakaranas ng violence sa kanilang intimate partner, yung mga women na age 15 to 49. In 2022, medyo bumaba ito at naging 1 in 5. So, kung titingnan natin, maganda naman yun dahil medyo bumaba siya pero hindi pa rin tayo dapat complacent kasi kasi marami pa rin yung nare-report ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Kami sa CHR, nagkaroon kami ng pag-aaral, tiningnan namin yung issues ng pagre-report lalo na sa domestic violence, no. Ang palagi naming nakikita na mga issue dito ay hindi pa rin natutuloy yung mga kababaihan sa pagsampa ng kaso. Marami pa rin ay nag-end up na nag-settle at marami pa rin yung hindi nagre-report. So, issue pa rin siya. Tapos nababahala din kami dahil mataas pa rin yung rape ng cases of rape against girl children. So, halos every year kung titingnan natin yung datos ng PNP, times 2 palagi yung reported rape ng girl children versus yung rape ng women, no? Or yung 18 years old above. So, yun yung ating mga tinitingnan. So, hindi pa rin pwedeng sabihin na pagamat medyo nagbumaba ay hindi pa rin tayo dapat complacent. Kasi marami pa rin yung 1 in 5 women ang nakakaranas ng karahasan. So it's safe to say, attorney, na bagamat meron pa rin, is it safe to say na right now medyo mas maganda na kahit papaano ang estado nga ng mga kababaihan sa ating bansa, or we still have a lot of things na kailangan i-sort out at solusyonan lalo na sa panahon ngayon? Marami pa rin, we would say na marami pa rin, pero we do recognize gains. Ma-recognize naman natin na sa datos sa NDHS, nagkaroon ng pag-improve dun sa datos na yon at sa gender gap index, nandun pa rin yung pag-improve ng mga kalagayan ng Pilipinas in terms of gender equality. Pero di tayo pwede maging complacent kasi kailangan pa rin nating tingnan yung tunay na pag-i-enjoy ng kababaihan ng kanyang karapatan, lalo na dun sa mga most vulnerable. Kasi yun talaga yung tinitingnan natin kung sabihin natin na ang isang babae nakakapagsampa ng kaso or hindi nakakaranas ng karahasan, would it be true
for those who are with disability, those who are poor, those who are lesbian or bisexual. So yun pa rin yung ating mga measures. Kasi nga gusto natin sustainable development goals, leaving no one behind. Yung pinaka naghihirap or pinaka nagkaka-face ng vulnerability, yun yung ating measure. Attorney Twyla, tanungin ko naman po yung kalagayan po ng mga kababaihan ngayon sa social media naman, online. Nako, dyan din po yung medyo mas tumataas yung ating challenges pagdating sa no violence committed or technology facilitated GBV ang tawag doon, technology facilitated gender-based violence. Madalas kasi yung mga technology facilitated violence, nakikita natin siya sa social media pero hindi siya tumatawid sa reporting. So, yun din yung isang problema kasi kung titingnan natin yung data, umababa, pero marami din yung mga hindi nare-report kasi many of the violence are committed in online spaces. Tapos pag nasa online siya, nahihirapan yung mga kababaihan na magsampa kasi yung ebidensya, mas mahirap, hindi mo kilala sino yung perpetrator, gumagamit siya ng mga fake accounts, or mas mahirap i-file yung kaso. Halimbawa, nasa isang probinsya ka na wala namang capacity yung isang police station na mag-investigate ng cyber-related violations. So, mas challenging para sa mga babae. And even more, even if we have, for sa girl children naman, kahit na meron tayong online sexual exploitation of children or OSAIC and yung OSAM, no, o yung pagpapasa-pasa ng mga sexual materials against children, may batas tayo na ganyan, no, pero challenging pa rin technologically yung pagsasampa at yung challenge din ng pagkilala. Kasi at ang challenge, another din ang challenge din ay madalas mabilis siyang ipakalat yung mga gano'n na mga violence against women. Kaya isang espasyo ito na kailangan nating patuloy na tutukan, lalo na sa mga darating pang taon dahil hindi naman nagre-regress yung technology, no, nagpo-progress lang siya. So in these spaces, kailangan natin palakasin yung protection sa kababaihan at empowerment ng kababaihan para hindi sila makaranas ng GBV. Attorney, isingit ko na lang bago kami dumako sa final question namin. Nabanggit kasi nga natin yung tungkol sa digital space and yung safety or yung safe space na rin ng ating mga kababaihan. Meron na po ba mga current plans and programs or partnerships kayo with, I think, either DICT, CICC, or yung PNP Cybercrime Group para mas maingatan yung cyberspace, lalo na po sa ating mga kababaihan na kadalasan nagiging biktima, lalo na ng lalo kakatapos lang attorney na February, yung mga love scam, di ba? For sure, may mga kababaihan din na nabiktima dyan. Cybersex, meron din, di ba? Oo, may mga ganyan talaga. Palagi namin kinukulit yung cybercrime unit ng PNP para sa full implementation ng Safe Spaces Act. So yung Safe Spaces Act kasi ito yung nagpoprotekta sa lahat ng tao mula sa sexual harassment. It includes sexual harassment in online spaces. At ang CHR din po ay miyembro ng Interagency Committee ng ng Safe Spaces Act. So this is through the Interagency Committee, doon po kami nag-uusap at doon kami quarterly nagmi-meeting para pag-usapan kung ano yung challenges sa pag-implement ng batas. At doon din na halimbawa kung may mga love scams na nangyayari tapos may mga lumapit sa amin at hindi ito na-resolba, ay doon din namin dinudulog sa mga kasamahan namin sa mga interagency gagaya ng CCC at saka DICT at PNP. Doon din namin idinudulog sa kanila ang mga issue na kailangan nilang tugunan. But also, we work at policy level. Tinitingnan namin kasi maraming requirement yung Safe Spaces Act. Dapat may guidelines na yung PNP pagdating sa pag-report ng online sexual harassment. Yun din po yung aming ginagamit. Pagdating naman po sa cases ng trafficking, tapos online yung gamit, doon din naman po yung ayakat. So, most of the work that we do either by referral or by attending and participating sa mga interagency committee, isa din po sa aming mga ginagawa. Pero isa din po ang aming partnership, hindi lang mang sa gobyerno, no, nagpa-partner din kami sa mga CSOs kasi marami din po ang gumagalaw sa espasyo ng digital security at saka rights of women in digital spaces gaya ng Foundation for Media Alternatives. Isa sa mga tinitingnan naming posibleng proyekto ay makipagtrabaho sa kanila para magkaroon ng isang guidebook para sa kababaihan
no, patungkol sa pag-protect sa kanila mga sarili in online spaces. Okay po. Attorney Twilight, ano po, mensahe na lang po ninyo sa ating mga tagapakinig sa mga Pilipino. Ayan, ngayong International Women's Month. Sana hindi lang po tayo International Women's Month no, na tumututok sa karapatang pantao ng mga kababaihan. At pag sinabi natin karapatang pantao ng mga kababaihan, hindi lamang po ito trabaho at concern ng mga kababaihan. Concern po ito ng buong bansa at lahat ng mga tao, no? Kasi ang pagsulong, kailangan nating isulong ang karapatan ng ating half na bumubuo ng ating population. So sana sa Women's Day ay maging kabahagi namin kayo sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. Sana din po ay samahan nyo ang Commission on Human Rights, ipagbunyi natin, i-celebrate natin ang role ng ating women human rights defenders sa pagsulong ng karapatang pantao. Ating mga women human rights defenders, ating mga aktivista, mga journalist, ang ating mga organisador, mga unionista ay dapat hindi nare-red tag, dapat hindi na nakukulong sa pag-exercise lamang nila ng kanilang karapatang mag-organisa at ma-express yung kanilang mga sarili. Ito ay mga karapatan at sila ay lumalaban para sa karapatan. Kaya dapat natin silang maproteksyonan. So yun lamang po at maraming salamat. Ayun. Many thank you din po, Attorney Twyla, sa oras na binigay niyo sa amin at happy International Women's Month at sana ay maging Everyday Women's Day. Pangalagaan ika nga ang ating mga kababaihan. Attorney, maraming salamat. Good morning at God bless po sa inyong kick-off ceremony na gaganapin po mamaya-maya lamang. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Daryl and Jan. Ayun. Nakausap po natin Officer in Charge ng CHR Human Rights Policy Center's Office na si Attorney Twyla Rubin. Pinoy Gising! Bep, ang bilis ng oras, Philippine Standard Time! Yumayahoy na 9 minutes bago mag-alas 6 ng morning, foreign sports showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIC Radio Channel 23. Bago tayo dumako sa sports and showbiz, meron pa tayo isang tampok na balita sa oras na ito para ikoy. Nagwagi po ang Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO Coral sa Korea International Choir Competition 2026 o KICC na ginanap kahapon sa Incheon National University. Bunsod nito, pasok na rin ang grupo sa Asia Choral Grand Prix kung saan maglalaban-laban ng mga kampyon mula sa iba't ibang choir competition sa rehiyon. Ito rin ang kauna-unang international competition na sinalihan ng nasabing koro. Sa 48 kalahok mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo, nakamit ng PCSO Coral ang kampyonato sa pangunguna ni choir conductor Robert Delgado at choir master Tristan Ignacio. Bukod sa top prize, nakuha rin ng PCSO Coral ang mga gintong medalya sa mga kategoryang nilahukan nito. Ang choral po ng PCSO ay unang itinatag noong 1998 na binuo ng mga empleyado ng nasabing ahensya at muling binuo noong 2023 sa pamumuno ni General Manager Melquiades Mel Robles at choir conductor Robert Delgado. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Carl Eldru Yulo at Ivan Cruz sasabak sa World Cup Series Baku leg sa Azerbaijan. Detalye mula kay Anjo Rinion. Magandang umaga paring Daryl at paring John Riz. Narito na ang balitang pampalakasan sa panibagong buwan at panibagong yugto ng Pinoy Gising! Sasabak sina World Junior Championships bronze medalist Carl Edriulo at si Southeast Asian Games gold medalist Ivan Cruz sa World Championship Series Baku leg sa Azerbaijan na gaganapin mula Marso 5 hanggang 8. Tiwala ang pamunuan ng Gymnastics Association of the Philippines sa magiging kampanya ng mga nasabing gymnast, lalo na't pukpukan ang naging paghahanda nito. Nabatid din na ito ang unang pagkakataon na lalahok si Yulo sa Seniors Division. Bunsod nito, maaari nang sumabak si Yulo sa susunod na edisyon ng Southeast Asian Games na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na taon at sa 2026 Asian Games na idaraos naman sa Nagoya, Japan. At yan ang balitang pampalakasan sa araw nito para sa himpilang may todong lakas DWIZ. Ako po si Anjo Rinion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Agad-agad, Showbiz News mula kay Mimanton!
Para sa aking balitang showbiz, nagsalita na aktor na si Mavi Ligaspi dahil sa kanyang mabagal na hosting moment sa big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 kung saan umana ito ng samot-saring batikos mula sa mga netizen. Sa naturang programa, napansin ng mga netizens ang mabagal na pagsasalita ng aktor. Sa isang Facebook post, nilinaw ni Mavi na nagkaroon ng microphone delay sa ginanap na event dahilan upang mahirapan siya magsalita. Humingi rin ng paumanhin ng aktor dahil sa nangyaring delay na nakaapekto sa kanyang performance bilang host. Anya, wala rin siyang sinisisi sa nangyari at iginiit ang unpredictable nature ng live television. Bukod pa rito, natawa na lamang din si Mavi dahil sa kanyang cringe moment matapos mapanood ang mga video online. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Thank you, Mima Anton. Mabilisang good morning lang, pare ko, sa mga nanonood sa atin online. Ayan, kina Mama Flerida Gillian, Kuyang Nelson Marina, Kuyang Mike Montero, Papa Saturnino Lau ay Senior, si Mama Erna, may bago na katanda, Mama Erna. Andyan din si Mama Sue, Mama Susan Neronimo, si Kuyang Haen Duran, si Mama Virgie Jarvis, at si Kuyang Beljan. Salamat Partosan. Shout out daw sa mga driver na nakulong dahil sa pananaga ng hold-upper trending. Uy, trending daw. Tingnan nga natin mamaya. Kawawa naman ha. Uy, hindi po biro yan ha. Si Mamang Irene. Ay, sa iyo ito. Tita ko, si Tita si Irene. Tita, ayan. And si Tita Lola Lydia Calata. Good morning. Ayan. Tita, pa-breakfast po. Kuyang Jose Paredes. Hindi natin kilala to, si Haya Ludovico. Good morning, Ate Haya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita sa akin. Si Mama Lydia. Ayun, si Mama Lydia. Ayun. At si Batman. Sino Batman ang kamukha ni John Riz Calata? Abangan ko yan bukas. Bago tayo pansama. Ayun na, nag-aalive na. Si Mama Beth sige. Samson. Ayan. Ay, Mama Beth. Mama Beth, good morning. Nagpapaalam na tayo. Patama quote for the day muna. Maging humble kahit anong posisyon meron ka. Tandaan, ang hagdan ay hindi lang akyatan, ito rin po ay babaan. At yan na po ang kalipunan ng mga balita. Tinampok natin sa mas pinalakas na Pinoy Gising on a Monday morning. Paalala lang po, coding number 1 and 2 ngayong Monday. Simula po today and every day, kami po ang inyong palagiang makakasama, Daryl Justin.